Magandang umaga po muli mga kapatid. Tayo naman po ay dadako na sa ating pong pag-aaral ng salita po ng Diyos sa umaga pong ito. Dalangin ko po sana or hingin ko po sana yung ating pong attention sa ating pong pag-aaral sa umaga pong ito. Tutuloy po natin yung napag-aralan po natin last week na naituro po ni Ate Cha. Sabi nga po, I am living my dream. Ito po yung buhay na nais po ng marami. Pero sa Kristiyano po, meron din pong living the best life. At yun po yung napag-aralan natin last time na ipagpapatuloy po natin sa umagong ito. Sabi po doon, yung title po ng ating pinag-aralan, Buhay sa Banal na Espiritu, na kukunin po natin dun pa rin sa Roma 8, chapter 1 to 4. Hilingan ko lamang po kay Ate Hana na basahin po yung mga talata. Sige po, Roma 8 verses 1 to 4. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalayan na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Okay. So nakita po natin no, na yung mga talata na kung saan po hindi na hinahatulan ng Diyos maparusahan yung mga taong nakipag-isa kay Kristo. Wala na sila dun sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat, sabing ganun ng may akda, pinalaya na siya ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan daw po nino, sa pamamagitan po ng Panginoong Yesus. May kita po natin sa pinakababa, sabi po, yung ginawa ito ng Diyos upang yung panuntunan ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Meron pong distinction, meron pong difference. Yung pamumuhay po sa laman at pamumuhay po sa Espiritu. Sinagot po natin yung tanong, yung unang puntos nung nakaraan na sino nga po ba yung makakapamuhay sa banal na Espiritu? Yung una, yung mga tumanggap at napuspos sa banal na Espiritu. Kung paano pong ipinaliwanag ni Ate Cha ng malinaw na yung ating pong buhay Kristiyano ay buhay espiritual. Nakita po natin na sa kabila po, yung mga alagad na handa sila intellectually at physical, dahil po tinuruan sila ng Panginoong Yesus, rabbinic teaching yung ginawa sa kanila, gagawin, titingnan nila, and then, gagawin nilang sabay hanggang sa makuha nila. Pag nakuha nila, gagawin niya mag-isa, papanoorin ng nagturo, and then pag tama na yung kanyang ginawa, gagawin niya naman sa iba. So, alam po ng mga alagad yung ginawa ng Panginoon, yung tinuro ng Panginoong Hesus sa kanila. Kaya nga po, sila ay actual na nagpagaling ng may sakit, nagpalayas ng demonyo, nangaral, po, nakita nila yung mga himala at namangha sila doon, pero bakit hindi agad sila pinahayo ng Panginoon? Pinag-antay sila, antayin ninyo yung banal na Espiritu na ipagkakaloob sa inyo. Inantay po nila. At ganun din yung kanilang ginawa nung sila na po yung unang umalis na po ang Panginoong Hesus, ganun din po yung kanilang ginawa. Ganun din po yung kanilang paghayo. Kaya nga, tuwing may makakasalubong sila, yung mga Kristiyanong nalalaman nila, ang tanong agad nila, natanggap ba ninyo yung banal na Espiritu? Kapag hindi, tumitigil po ba sila? Hindi. Itinuturo nila at pinapatanggap nila sa banal na Espiritu. May ano po ba? Maging Hudyo man o maging Hintil, kailangan matanggap nila yung banal na Espiritu. Ganun po yun kahalaga sa bawat mananampalataya. Kaya naman po, sa panahon po natin ngayon, isa lang po yung layon ng iglesia. Na hindi po maging banyaga, hindi po maging bago, hindi po may maiwan, kundi po ang lahat ay makatanggap
ng banal na Espiritu. Kasi dati po, kinukonsider natin na gift po yun yung ilan yung makakatanggap, yung ilan hindi. Nais po, dito po may kita natin na lahat po sa Kristiyano, doon po sa mga alagad, alam nila na lahat ay nakakatanggap ng banal na Espiritu. So ano po ba yung larawan ng normal na Kristyanismo? Ito po yung mga taong nagsisi, tumalikod sa kasalanan, nagpabautismo sa tubig bilang patibay ng kanilang pakikipag-isa sa Panginoong Yesus, at nabautismuhan sa banal na Espiritu na siyang ipinangakong kaloob sa bawat mananampalataya. Kaya po hindi tayo dapat matakot pag meron pong nag-speaking in tongues. Alisin po natin yun sa ating pong puso't isipan. Ito po ay kaloob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So ito po yung normal na buhay ng isang Kristiyano. We should strive to receive the Holy Spirit. Hindi po natin siya pinagpapaguran actually mga kapatid. Ito po ay ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa. Ito po ay kailangan nating hingin sa Diyos ng buong puso. Asamin natin siya na kailangan natin yung banal na Espiritu. Dapat po, tingin natin kulang tayo pag hindi natin natatanggap yung banal na Espiritu kasi nawawalan po tayo. Nawawalan po tayo bilang mga mananampalataya. So, pangalawa po, sino nga po ba yung makakapamuhay sa banal na Espiritu? Yung mga namumuhay ng malaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Bibigyan din po natin yung salitang malaya. Kasi po, incompatible o hindi po akma kung Kristiyano ka, tapos nahuhook ka sa pornography. That is north and south, mga kapatid. Magkaiba po ng direction yun. Hindi po siya akma. Magkaiba pong direksyon kung Kristiyano ka, tapos madamot ka, that is north and south, mga kapatid. Magkaiba po ng direksyon. Hindi po siya akma. Incompatible po siya. Kung Kristiyano ka, tapos hindi ka marunong manalangin. Incompatible po yun. Hindi po siya akma. Hindi kayo same ng direction. So, yung Kristiyano ka, tapos, sabi ko nga kanina, hindi ka marunong manalangin. Paano po tayo magiging spiritual kung hindi naman tayo connected sa Spirit? Po, paano tayo magiging spiritual kung hindi naman tayo connected sa Spirit? Kristiyano ka, tapos tangay-tangay tayo ng udyok ng barkada, again, incompatible po yun. That is north and south. Sapagkat kapag sinasabi natin na Kristiyano tayo, dapat po sa atin, yung oo at hindi, ay yung udyok ng banal na Espiritu. Kahit pa po gaano kamahal natin yan sa buhay. Kahit pa po pinakamatalik nating kaibigan. Yung udyok ng banal na Espiritu, yung mas mahalaga, dun po sa isang Kristiyano. Ayan po. So, ang bawat taong nilipi kay Adan ay may likas na kahinaan. Yun po yung tinatawag nating sinful nature. Ito po yung nagtutulak sa kanya upang magkasala at maalipin ito. So, listen carefully po mga kapatid, kasi doctrine po ito. Yung lahat po ay may likas na kahinaan at na tinatawag nating sinful nature. Lahat po ng tao, ang katawan po natin ngayon ay nasa lipi pa rin ni Adan. Hindi pa po ito napapalitan. Papalitan pa lamang po. Kaya po nararamdaman natin yung conflict. Alam po natin, yung magkaiba yung udyok ng laman mo, magkaiba yung udyok ng spirito mo. Kaya merong paglalaban sa ating pong physical na katawan. And then po, kaya po, yung mga hindi Kristiyano, hindi po nila naiintindihan yon. Sinusunod lang nila yung gusto ng kanilang laman, wala pong paglalaban yun sa kanila. Pero may mga paudyok-udyok po yung banal na spirito, kasi nandoon pa rin yung conscience na tinatawag natin sa panahon natin ngayon. Pero kapag Kristiyano ka, minsan yung gusto mong gawin ay hindi gusto ng Diyos, at hindi mo pagbibigyan yung gusto mo, kundi yung gusto ng Diyos sa iyong buhay. At kung sakali naman na masunod mo yung gusto mo, ang bilis nung sakit ng puso, Lord, nagkasala ako. Lord, mali yung nagawa ko. Sorry. Ganun agad yung reaction ng iyong pong damdamin. Pero kung normal yon, yung normal na ginagawa mo, na parang
walang pagpapahalaga sa banal na spirito, then tatanungin natin. Question mark po yun, mga kapatid. Kaya po, ito po yung nagtutulak sa tao upang magkasala o maalipin dito. Yung kanya pong sinful nature. Bagaman po, hindi po natin minana yung kasalanan ni Adan, hindi po natin minana yung kasalanan ni Adan, hindi po natin minana, kaya po wala po tayong makikita sa verse sa Bible, kahit isa, na minana po natin yung kasalanan ni Adan. Hindi po natin yung minana. Yung sinful nature, yung ating pong, yung pagiging prone sa kasalanan, yun po yung ating pong namana. Kaya po, pagdating po ng tamang edad, listen po mga bata, no? Pakinggan nyo po ito. Pag dumating kayo sa tamang edad na may pananagutan na kayo sa Diyos, dahil alam nyo na yung mabuti at masama, then doon po pumapasok yung kasalanan. Yun po yung, sabi ko nga po, may pananagutan tayo sa Diyos. Wala tayong pananagutan sa kaaway, pero may pananagutan tayo sa Diyos. At doon po tayo mananagot sa Kanya. Kaya nga po inaano natin na kapag nasa tamang edad na yung isang tao, at kanyang narinig yung mabuting balita dahil meron siyang choice, then doon po siya magdidesisyon, pananagutan niya po yun sa Diyos. At tayo rin po, kahit na po gano'n tayo katanda, dahil po nasa tamang edad na tayo, alam na natin yung mabuti at masama, kapag hindi po natin nasusunod yung kalooban ng Diyos, tayong mga Kristiyano, pananagutan po natin yun sa Diyos. It is our weakness, yung flesh po. Yung sinful nature, meron po tayong lahat nun. Kahit po ngayon na Kristiyano na tayo, yung katawan po natin ay nasa ilalim pa rin po ng sinful nature. Pero, we have a greater nature. At yun po yung nire-receive natin. Kaya nga po, kailangan nating matanggap yung banal na espiritu. Kaya po, kung hindi siya matatanggap, paano makakapamuhay nang naaayon sa kalooban ng Diyos yung isa pong Kristiyano? Yung Spirit of God, siya po yung nagpapalaya sa atin. Ngayon po, dahil Kristiyano na tayo, we can say no to sin. Kaya po yung isang Kristiyano, pwede na siyang humindi sa kasalanan. Kahit po gustong-gusto nating panoorin yung isang bagay, pag alam natin na hindi siya kaaya-aya sa Diyos, na ano nyo po yun, skip mo agad. Alam mo na hindi mo i-dwell yung sarili mo doon, skip mo agad. Kasi po, meron na tayong kakayahan. Kahit na po may mga gusto-gusto tayong gawin, kahit na po nilalaro-laro natin yung remote, po, may kita natin na nakakainganyo yung palabas o nakakaaya siya. Kung alam natin na hindi siya nakakapabigay ng kaluguran sa Diyos, we can say no. Kasi po merong mas greater power na nasa atin. Ayun po yung Holy Spirit sa ating po mga buhay. Makita po natin na doctrine po ito ulit, hindi po mapapahamak yung tao dahil sa kahinaang ito. Hindi po mapapahamak yung tao dahil po sa kahinaan na to, bagamat ito'y magdadala ng kapahamakan kung hindi po malulunasan. Kung yung isang tao po ay hindi niya tatanggapin ng Panginoong Hesus sa kanya pong buhay bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, mapapahamak po yung isang tao. Hindi siya mapapahamak dahil mayroon na pong solusyon. Makikita po natin mamaya. So, marapat po nating purihin ng Diyos. Marapat po natin siyang pasalamatan dahil po sa Panginoong Hesus, lahat po ng tao ay natubos mula sa kahinaan at kapahamakang ito. Lahat po ng tao, kaya po wala pong magsasabi na pinili na ng Diyos kung sino yung maliligtas. Sapagkat yung kaligtasan ay para sa lahat. Ang lahat ngayon, maaari nang lumaya kung kanilang pipiliing, ulitin po natin, kung kanilang pipiliing magbalik loob sa Diyos. Yung mga taong napapahamak, hindi dahil po sa minana nila kay Adan, kundi yung pagtanggi nila sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan po ni Adan. So yung magdadala po ng kapahamakan sa isang tao ay hindi po dahil sa minana nila po kay Adan, kundi dahil po doon sa pagtanggi sa ginawa po ng ating Panginoong Hesus sa krus po ng Kalbaryo. So people will go to hell because they choose to follow Adam
instead of following Christ. Ang tanong po, kailan po yun mga kapatid? Kailan natin sinusunod kagaya ni Adam? Kailan natin ginagaya si Adam instead po na gayahin natin ang ating pong Panginoong Jesus? Kailan po kaya yun? Kailan po? Kapag pinipili natin yung isang bagay na alam natin na ayaw ng Diyos, pero ginugusto pa rin natin. Yung choice po na yon ay choice natin. Po, tayo po yung pumipili nung bagay kung saan po. Kaya po tigilan po natin yung pananalangin na, Lord, kung gusto mong ma-born again ako, i-born again mo ko. Pwede po ba yon? Gusto ba ng Lord na ma-born again ka? Amen. Kaya nga po namatay ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo para maligtas ka. Then, gusto niya. Pero, sino yung pipili para ma-born again yung isang tao? Siya po, yung sarili po niya. Magdi-decide po siya. Parang ganito po yan, di ba? Pumupunta tayo sa mga buffet. Napupunta tayo. Nakalatag lahat ng pagkain. Pwede mong kainin lahat ng yon. Kasi may oras na allotted. Kuha ka ng isa dyan, kunin mo lahat yon. Pero sino yung pipili kung ano yung gusto nating kainin? Tayo po. So ganun din po yung binigay ng Diyos sa atin. Nakalatag yung lahat ng yan. Tayo po yung pipili. Kaya po wala pong mapapahamak kung ang Diyos kung ang pag-uusapan. Pero dahil may sarili tayong kapilian, tayo yung magpapahamak ng ating pong mga sarili. Kaya nga po, ito po yung kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan bago po lumaya yung tao. Ito po yung sinasalaysay ni Pablo kung papaano yung kanyang dating kalagayan. So, may kita po natin yung naka-highlight. Sabi pong ganun, sabi ni Pablo, ano daw po yung natuklasan niya? Kapag nais niyang gumawa ng mabuti, yung masama, yung malapit sa kanya. Sa kaibaturan ng kanyang puso, nalulugod siya sa kautusan, ngunit may ibang kapangyarihan sa bahagi ng kanyang katawan na salungat sa tuntunin ng kanyang isip. Sabi ganon, ipinapaalipin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. So ito po yung lament ni Pablo. Ito po yung kanyang hinagpis bago po niya nakilala yung Panginoong Jesus. Kaya po, mga kapatid, alisin natin yung isipan na ganito nga yung sitwasyon natin, kaya nga nagkakasala tayo eh. Kasi mahina pa rin tayo. Mahina pa rin yung katawan natin. Tao pa rin tayo. Di ba po? Yun yung sinasabi, pasensya na tao lang. Sa Kristiyano po, hindi po yung pasensya na tao lang. Di ba po? Sapagkat, may kita niya, basahin po natin yung 24 to 25, Ate Hana. Verse 24, anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Okay, so tingnan po ninyo yung sinabi niya dun sa verse 24. Anong saklap ng aking kalagayan? Sino yung magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? Kung mananatili siya doon sa ganung sitwasyon, ano daw po yung mangyayari sa kanya? Mapapahamak. Sabi po, sino yung magliligtas sa kanya? Ano po yung sabi niya sa verse 25? Wala nang iba, kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. So, alisin po natin kasi kung mananatili tayo dun sa 21 hanggang 23, mga kapatid, baka mapahamak tayo. Mali yung takbo ng ating pong isipan. Sapagkat malinaw po na sinasabi ni Pablo, anong saklap ng kalagayan ng isang taong nasa ganun siyang katayuan. Dahil iniisip natin na hindi natin kailangan yung banal na spirito, maliligtas tayo, sana kung pag kinuha tayo ng Lord, kung nakakilala tayo sa Lord, hindi na tayo mabubuhay sa mundong ito, kinuha niya na tayo, hindi na natin kailangan yung banal na spirito. Kasi hindi na tayo magkakasala, mga kapatid. No po? Hindi na natin kailangan ng gabay. No po? Pero kung mabubuhay tayo dito ng 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, paano tayo lalakad sa mundo na ating ginagalawan? Paglabas pa lang natin dito, pupunta pa lang tayo sa church, kailangan na natin pigilan yung ating damdamin. Kailangan na natin, Lord, give me wisdom kung paano ko gagawin itong mga bagay na to.
So kailangan po natin, magiging masaklap po yung kalagayan natin kung hindi tayo naligtas ng ating Panginoong Hesus sa ganyang pong katayuan. So bagamat po hindi natin minana yung sinful nature, hindi po mapapahamak yung tao dahil po dyan, wala pong itinalagang mapahamak dahil dun sa depravity or sa sinful nature. Pero, ganun pa man po, lahat po ay destinatong mapahamak because we have yung sinful nature. Kaya po nagbigay ng solusyon ng Diyos para po hindi po mapahamak ang tao. Ngunit kung ito po yung magdadala ng kapahamakan, kung hindi po ito malulunasan. Kung hindi po malulunasan sa isang Kristiyano, yung ganito pong sitwasyon niya, sabi nga po, ito po yung magdadala sa kanya sa kapahamakan. Sabihin po natin na lahat ng tao, sapagkat lahat po ng tao ay tinubos ng Diyos. Lahat po ng tao ay hindi dapat, sana, destined na mapahamak, sapagkat yung kaligtasan ay para sa lahat. Kaya po, hindi po totoo yung limited atonement. Opo, pinili na ng Diyos yung maliligtas. Hindi po totoo yun. Alisin po natin yun. That is deception. That is poison po, mga kapatid. Huwag natin yun paniwalaan. Ang lahat po ngayon ay maaari ng lumaya, kung kanilang pipiliing magbalik loob sa Diyos, sapagkat namatay yung Panginoong Hesus para sa lahat, para palayain po yung lahat. Ngunit, sino lamang po yung lalaya? Sino lamang po yung lalaya? Yung pipiliing ang Panginoong Hesus na magbalik loob sa Kanya. Yung mga tao po, kahit po yung bata, di ba po, makikita natin na kahit na yung gawa niya ay mali, hindi siya mapapahamak doon. Pero, sabi ko nga po, pag tumungtong siya doon sa tamang edad, mapapahamak po siya. Kaya po, alam niyo po mga kapatid, ito po, I will say this with love po. Sasabihin ko po ito with all honesty and with love. Kasi ayoko pong mapahamak yung ating pong mga mahal sa buhay. Tama po na tinuturuan natin yung mga anak natin na mag-strive, na makapag-aral, makagraduate, maging cum laude, maging salutatorian, kahit ano pa pong makapag-aral sa magandang school. Tama po yun, wala pong mali doon. Tama po na i-boast natin yung grades nila na matataas, wala pong mali doon. Pero mga kapatid, isipin natin na kung lumalago sila sa physical, nakakapag-aral sila, maganda yung grades nila, isipin din natin yung kanilang spiritual na kalagayan. Kasi makakapagtrabaho po tayo, maganda po tayong posisyon sa kumpanya kung loloobin ng Lord. Pero ano po yung katayuan? Paano sila pikilala ng nararapat at tama po sa Diyos? Na pagdidesisyonan nila yung kanila pong buhay ng tama at naayon sa kalooban ng Diyos, ng pinagpapala niya, nagiging kaluguran sa kanya pong harapan. Bigyan natin ng tamang balance. Pagpatungkol sa Lord, ibigay natin sa mga anak natin. Sama-sama tayong manalangin, sama-sama tayong mag-aral ng salita ng Diyos kung kinakailangan. Idulog natin sa Lord, sa yung ating pong mga anak, para po sa kanilang pag-alis ng bahay, kung ano yung kanilang ginagawa, ano yung mga kaibigan na kanilang sinasamahan. Sapagkat po, hindi po simple yung ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi po simple na isipin natin na nasa 1, 2, 3 lang tayo. Anyway, ligtas naman tayo. Sana nga po, ganun po yung kadali. Sana po, no? Sabi po, no one will go to hell dahil po sa sinful nature. Pero, mapapahamak yung isang tao kung nandoon na siya sa tamang edad and then, hindi niya sinusunod yung kalooban ng Diyos sa kanya pong buhay. Hingin po natin yung banal na spirito. Kailangan po natin siya, mga kapatid. Huwag po natin, dahil po may sarili tayong choice, kailangan po natin yung mas power ng banal na spirito sa ating pong mga buhay. May solusyon pong ibinigay ang Diyos. Hanggat hindi po naboborn again, yung isang tao, alipin po siya doon sa sinful nature. Naaalipin po siya sa kapangyarihang nananatili sa kanyang katawan. Nasa katawan pa po natin yung sinful nature. Tama po? Ano po? Parang hindi po kayo agree. Nasa katawan pa po natin yung sinful nature. Amen. Alipin pa po ba tayo ng sinful nature? So, hindi na po. Malaya na po tayo sa sinful nature. Ang tanong po, nararamdaman pa po ba natin yung sinful nature?
Yes. Pero po, tanong na lang po ninyo to sa inyong mga sarili, napagtatagumpayan po ba natin yung sinful nature? Bakit po? Sabi po, dahil ang Panginoong Jesus, yung ating sumasa atin po siya. Kaya po kaya natin pagtagumpayan. Pinagkaloob niya. May kita natin na ito po yung ginawa ng Diyos na hindi po kayang gawin ng kautusan. Dahil po sa likas na kahinaan ng tao. Kaya po, hindi po natin kayang pabanalin yung ating pong mga sarili. Hindi po siya nakukuha sa pasimba-simba lang. Kahit po 1,000 times pa tayong nag-church every year. Hindi po siya nakukuha kung hindi po tayo pinalaya sa banal na spirito. Uuwi po tayo na ganun pa rin. Nagre-relihiyon lang tayo. Dinadaluhan po natin yung simbahay. Minsan nga, parang bigat na bigat. Sana po, no? Bigat na bigat yung puso natin. Ano ba yan? Ano na naman? Simbahay na naman. Ganito na naman. Sana po, hindi ganun, no? Dinadaluhan natin yung simbahay. Every Sunday, nag-church tayo. Binibigay naman natin yung ating pong tithes and offering. Pero kung hindi natin sinusunod yung ating pong puso, let us always check our heart, mga kapatid. Kung udyok ba yon ng banal na spirito o udyok yon ng laman. Minsan, di ba po, makikita natin yung ang bilis ng sumama yung loob, kaya po pag dumadating yung tukso, mabilis nating naipagpapalit yung pagsamba. Sample po, kung hindi nare-recognize yung ating pong paglilingkod, hindi tayo naging elder, hindi tayo naging worship leader, hindi tayo naging ministry head, or hindi napapansin yung ating pong ginagawang paglilingkod, magtatampo tayo. Tama po ba yun? Tama ba na sasama yung loob natin sa kapatid kung meron siyang masasabi na para sa ating kabubuti? Tama po ba yun? Tama po kaya yung magtatampo tayo pag hindi tayo na-recognize sa ating pong ginagawa? Tama po ba yun? Hindi po. Bakit po? Kasi kung malinaw sa isang Kristiyano na yung kanyang paglilingkod na ginagawa ay para sa Diyos, ma-recognize yan ng tao o hindi. Ma-appreciate ng tao o hindi kung alam niya yung kanyang ginagawa ay may buong katapatan at ginagawa niya yung kanyang best para sa Lord. Then, sapat na yon para sa kanya. Hindi niya kailangan maging ano pa man na meron po sa loob ng iglesia. Pero sabi nga po, kung inalok sa atin iyon, then tanggapin natin at maging matapat tayo sapagkat itinalaga tayo doon ng Diyos. So we can have a great religion. Does it have value to God? Pwede pong maganda yung ating pong religion, pero may value ba yun sa Diyos? Pag nasa loob ba tayo ng church, na member tayo ng Jesus First Christian Ministries, born again na talaga tayo? Kabilang na tayo sa mga maliligtas na Diyos. Anyway, nasa JF Pasay naman ako. Nasa JF Bangkal naman ako. Diba po? Ayun nga ba kaya talaga? Remember mga kapatid, tinawag ng Diyos na hypocrite yung mga Pariseyo sa kabila ng kanilang pagiging silos sa kanila pong religion. Sa kabila ng kanila pong mga magagandang ginagawa. Pero bakit sila tinawag ng hypocrite ng Lord? Yun po yung ayon sa laman. Kaya po, pwedeng gumagawa tayo ng mabuting bagay, pero hindi pa rin siya maganda sa paningin ng Diyos. Bakit po? Kasi, kailangan po natin, kung yung ginagawa natin ay hindi pleasing sa Lord, then, panggawa po yun ng laman. Kung hindi po siya udyok ng banal na spirito, then, gawa po yun ng laman. Kaya po, yung banal na spirito, kumikilos po siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Dapat po, dinidesire natin siya. Hindi siya nagiging banyaga na bakit hindi ko siya natatanggap? Bakit yung iba lang? Bakit yung iilan lang? Hinihingi po siya. Masakit po sa puso kapag, sabi nga po, nakikita natin sa buhay ni Haring David, di ba po? Tuwing nagkakasala siya sa Lord, Lord, sobrang hina nung kanyang kalooban. Kahit naman malakas naman siya pisikal, pero yung puso niya naghihinagpis, Lord, patawad. Sana ibalik mo yung dati kong kalagayan. Sana wag mo kung, di ba po, ganun yung kanyang damdamin. Ganun yung kanyang
pagkilos sa mundo na kanyang ginagalawan, sa kabila po na siya ay hari na may mga taong pinangungunahan. Sa kabila po nun, yung hinihingi niya ay yung ma-please ang Lord sa kanya pong buhay. Hindi po ma-please yung kanyang sarili para doon sa buhay na meron siya sa mundo na to. Example po, no, minsan may mga bagay na maganda sa paningin natin. Kunwari po, example po ito. Magsusweldo ka ng $10,000. Oh, di ba? Laki, magkano $10,000 sa peso ngayon? 58,000. O, lakihan pa po natin. Sabihin na natin ng mga 580,000 sa isang buwan, 580,000. And then po, 2 years, magtatrabaho ka sa Sudan. Tapos po, magkakampo ka doon. Sabi mo, anyway, 2 years lang naman. 2 years lang naman ako mawawala. Pagbalik ko na lang, saka ko na lang i-continue yung para sa Lord. Hindi po yun ganun, mga kapatid. Kasi po, yung church, nagmo-move forward na sila, ikaw po, naiiwan. Para po yung ganito, di ba po yung river, nakita natin, tingin natin yung water doon ay same lang. Parang tingin natin, ay pareho lang naman yan yung dumadaloy dyan sa tubig. Di ba po? Hindi po. Sa bawat places at sa bawat seconds, nag-iba po yun. Mukha lang yung pareho sa ating paningin, pero ibang tubig na yon sapagkat dumadalo yung tubig. Nag-iiba siya. Ganon din po sa iglesia. Dumadaloy po siya, lumalago po siya. So, kung hindi natin, the moment na sinabi sa atin yung ganitong bagay, tapos hindi, and then, alam niyo po yung nagiging stagnant yung water? Pag stagnant yung water, ano yung nangyayari sa kanya? Pag naka-stuck siya, di ba? Kaya nga pag tag-ulan, sinasabi sa atin, linisin ninyo yung mga alulod, linisin ninyo yung mga drum na naka-stuck yung tubig. Bakit po? Kasi, babaho, masisira, pag babahayan ng lamok, magkakokos siya ng dengue. So, ganun din po sa buhay Kristiyano. Pag na-stagnant tayo bilang mga Kristiyano, kahit na po may inaalok yung iglesia para lumago tayo, kahit na sinasabi na ng ilan na, kailangan mo to kapatid, kailangan mong gawin ito, ganyan. Kung mag-stagnant po tayo, hindi po siya nakakatulong, hindi po tayo lalago doon. Kaya po, ginawa po ng Diyos yung lahat ng kaparaanan para po sa atin. Para po yung panuntunan ng kautusan ay matupad po sa ating pong pamumuhay. Ayon po sa Espiritu at hindi po ayon sa laman. Dalawa po yung kapilian. Either we live in the Spirit or we live in the flesh. Tayo po yung pipili noon. Sa pananalangin, it should not be in the flesh. Diba po? Kahit po sa pananalangin, pwedeng ang ganda ng prayer mo, ang gandang pakinggan, ang ganda ng sinasabi mo, pero yung flesh mo naman pala, yung nangingibabaw. Ay, Lord, ito yung mga, alam mo yun po yun? Yung sasabihin mo yung lahat ng magagandang salita, kahit na hindi na uunawaan ng mga kapatid, kasi gusto mong masabi na, ay, para sabihin nila na, ay, ang galing ko, ang galing niyang ganito, ang galing niyang ganyan. So, tingnan po natin, sabi nga po, kahit pa po gaano kaganda yung ating panalangin, dapat ito po'y udyok ng banal na espiritu. Kahit na po sa pagcha-charity, diba po, tumutulong tayo sa ating pong kapwa, pwede pa rin siya na udyok, either ba ito ba'y udyok ng laman, o ito'y udyok ng banal na espiritu. Kaya po pag simula na siya na, ay, ako yung nag-donate niyan, ay, sa akin nang galing yan, ting, di ba po, meron ng agad na, ay, gusto niya lang, yung ginagawa niya pala, gusto niya lang palang ma-recognize na ganito siya, ganyan siya. Saan po galing yun? Di ba po? Saan po yun? Kaya po yung totoong Kristiyano, ang dali po niyang magsisi. Kasi merong umaano sa kanya, may nagsasabi sa kanya na, ops, parang mali. Alam niyo po kung gaano kahalaga yung banal na espiritu? Pag yung puso natin, merong damdamin na masama, merong pag-iisip na mali, mag-speaking in tongues ka. Makikita mo, nagtitwist yung heart mo, na nawawala yung ganong damdamin. Bakit po? Kasi yung banal na espiritu yung kumikilos po sa ating pong buhay. Kailangan po natin na i-test, no po?
kailangan po natin na kahit pa po gaano kaganda yung nagsasalita or gaano kagaling yung nagsasalita po, gaano pa kaganda yung bihis, kung hindi po yun udyok ng banal na spirito, then hindi po siya makakatulong sa bawat isa sa atin. Hindi po mapapanis yung kasalanan sa kanya pong buhay. Alam niyo po yung mapapanis? Yung pag nagkasala ka, hindi mo papatagalin yung kasalanan na mapapanis siya, kundi sa loob pa lang, kunyari, mag-asawa, di ba po? O kaya magkaibigan, pag nagkatampuhan. Hindi mo papapanisin yon. Hindi mo papaabutin ng kinabukasan. Kasi yung kanin, pag inabot ng kinabukasan, panis na. So, ganoon din po sa ating pong buhay Kristiyano. Kung meron po tayong kasamaan ng loob, huwag natin siyang patagalin. Huwag natin papanisin. Sabihin natin dun sa kapatid na yon na masama yung loob niya sa atin, kung lalo na kung hindi siya aware, para po hindi siya mapanis. Ganon din po sa Diyos. Kapag nakagawa tayo ng kasalanan, naudyukan tayo ng banal na spirito na mali yung ating ginagawa, sasabihin agad natin sa Lord, Lord, patawad. Lord, sorry po, hindi ko po sinasadya. So, yun po yung ating pong buhay. So, dito po sa Roman 8, 1-4, Ate Hana. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Verse 4, ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Okay, so dito po makita natin na yung wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay. The more po na lumalakad yung isang Kristiyano po, hindi niya po kailangan na physical na makipaglaban sa kaaway. Kundi po, hayaan niya, sabi ganon, yung kapangyarihan ng Espiritu sa kanya pong buhay. Kung yung isang Kristiyano po ay sumusunod sa banal na Espiritu, yung kanya pong laman ay natatalo. Lumalakas po yung kanyang spiritual na buhay over po doon sa kanyang katawan at sa kanya pong laman. Kaya po, sabi doon, mamuhay ayon sa Espiritu. Kailangan po natin makapamuhay ayon po sa banal na Espiritu. So tuloy po tayo. Yung naka-highlights na lang, Ate Hana. Okay po, sa verse 5, ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga buhay na espiritual. Sa mga bagay. Sa mga bagay na espiritual. Tapos yung sunod po. Opo. Verse 6, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Okay, malinaw po na na-define. Sabi po, yung namumuhay espiritual ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Kaya po yung pagsamba, hindi po natin yan basta-basta ipinagpapalit. Kaya po, maaya tayo na minsan lang naman, ito po no, madalas ito, minsan lang naman minsan lang naman akong gagawin ito. Yun na nga po minsan lang. Minsan lang natin mapapatunayan na mahal natin ang Diyos, and then ilalaglag pa po natin siya. Sabihin natin na sa pamilya, minsan lang naman kami may gathering may reunion kami. Yun na nga po minsan lang. Minsan lang natin mapapatunayan sa kanila na mas mahal natin ang Diyos. And then, hindi pa po natin siya pipiliin. Alam niyo po, pwede tayong sumama. Wala naman pong dahil may sarili tayong kapilian. Pero ano po yung dating nun sa atin? Kayo po ba pag Sunday, nararamdaman niyo po ba yun, yung urgent? Ako before, naramdaman ko yun dahil yung Sunday wala. Sobrang lungkot ko. Sobrang lungkot na parang hindi ka mapakali kasi hindi ka nakapag-church. Tapos, iba yung pakiramdam mga kapatid. Hindi siya ganun kadaling i-give up. Ganun po sa buhay po natin. And I'm sure, ganun din po yung nararamdaman ng bawat isa kapag dumadaan po tayo sa sitwasyon na ganun. And nawa po, wag po natin gawing normal na ipagpalit yung Sunday na holy
para po sa Lord. Diba po? At talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Kaya nga kapag sinusunod ng tao yung mga hilig ng laman, tingnan po natin, no? Siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod yung batas ng Diyos. Kanino daw po siya? Sino daw po yung nagiging kaaway niya? Ang Diyos. At, sabing ganon, at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Huwag po nating hayaan na hindi natin kayang sundin ng Diyos sa ating pong buhay. Mahirap pong maging kalaban ng Diyos. Mahirap pong maging kaaway ang Diyos sa ating pong buhay. Minsan, di ba po, yung kung mayroon lamang akong 1,000 buhay. Di ba po? Anong susunod na, Ate Ka? Kakait lahat sa'yo'y ibibigay. Ang bigat ng kantang yun, mga kapatid. Ang bigat ng kantang yun, kung meron tayong 1,000 buhay, tapos yung isang buhay natin, hindi natin mabigay sa Lord. Tapos yung Sunday, hindi natin mabigay sa Lord. Then, huwag nating hingin yung 1,000 buhay sa Lord kasi hindi natin kayang ibigay yung meron po tayo ngayon. So, otherwise po, we talk with our mouth, but our God read differently. Kasi po, He read our hearts. He reads our heart. So, alam po ng Diyos yung ating pong puso. Words without heart are nothing. Kung sinasabi natin yung mga salita, tas hindi naman yung galing sa ating puso, wala pong bearing yun, mga kapatid. Wala po yung value sa harapan ng Diyos. Yung tawag po doon ng Bible, ipokrito. Ang tawag po doon ng Bible ay yung English word na actor. Acting. Anong sabi doon? Sabi ni Leonard kanina, nasa taxi kami, mag-a-acting kami sa church. Devil daw ako. Sabi ko, devil ka? Oo, hindi naman totoo yun eh. Sabi niya gano'n. Sabi ko, bakit ganyan? Kasi dapat una, si Jesus Christ daw ako eh. Pero dahil mas matangkad si Ate Micah, siya yung ginawang Jesus, sabi niya gano'n. So alam nung bata yung word na acting. Hindi naman totoo yun eh. So mga kapatid, alam ng Lord yung heart natin kung totoo o hindi. Alam niya yung acting at alam niya yung totoo. Ito po, no? Sa mga kabataan, sabi ko nga, sa mga binata at mga dalaga, isipin po natin kung gaano kauna ang Diyos sa buhay natin. Kung hindi po yung tao na yon maglilid para kilalanin ng Diyos sa ating pong buhay o para lumago tayo sa ating pong pagkilala sa Lord, then, papasukin ba natin siya? Naging burden ko to kasi nung bago ko, kahit hanggang ngayon naman, bago ko sagutin si Kuya JP, sabi ko talaga sa kanya, hindi. 3 years, hindi. Hindi talaga. Sabi ko, ang gusto kong buhay ay pamilyang Kristiyano. Kung hindi ganun yung takbo ng buhay mo, huwag mong guluhin yung buhay ko kasi tahimik yung buhay ko. Masaya ako naglilingkod sa Lord. Kahit maging single ako, okay lang sa akin. Sabi kong ganun sa kanya. Ang tagal. Sabi niya, hanggang sa nakita ko siyang nagpabaptize, sabi ko, Lord, babasti din ko ba ulit to? Baka matisod siya sa akin. Baka hindi ako makapag-lead nung tao na kahit hanggang ikakasal na po kami, sabi ko sa kanya, sige, talagang sabi ko, Lord, kung hindi talaga, wag na, okay na ako. Sobrang takot ko na baka siya yung mag-lead na malayo ako sa Lord. Sobrang takot ko talaga na lagi ko itong pinagsabi ko sa kanya, alam mo, isa lang yung pag-aawayan natin. Yung paglilingkod sa Lord. Sabi ko sa kanya, isa lang yung pag-aawayan natin. Yung hindi ko makita sa'yo, o yung pagiging Kristiyano mo, kasi kung acting lang yan, huwag mo nang gawin. Kasi, hindi para sa akin, para sa'yo. Ayokong mapahamak ka. Kung acting lang yan, wag. Wag lang dahil mahal mo ko, wag.
Kasi ayoko mapahamak ka. Mahalaga yung buhay para sa Lord. Mga kapatid, mahalaga yung buhay natin para sa Lord. Kahit ngayon, sinasabi ko sa Lord, baka mali yung desisyon ko. Diba? Baka lang. Pero I thank God kasi nakikita ko naman na nauuna siyang magsasabi sa akin na, yung sabi niya ganun, yung link send mo sa akin. Hindi ko sinasabi sa kanya na, baka mag-church ka ha. Hindi, yung link na i-send mo sa akin, yung link, hindi kasi ako kasi cancel yung flight, ganyan, cancel yung dahil bumabagyo. So, I thank God po, kasi sabi ko nga, kaysa ayoko siyang matisod, at the same time, ayoko din lumayo sa Lord. So mga kapatid, wag nating, hindi ko po sinasabi to para maging matuwa, maging po sa inyong harapan, hindi po. Nais ko pong makita natin yung buhay natin, sa buhay espiritual, kung gaano po ito kahalaga para po sa Diyos. Yung Kristiyano po ay malaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Dahil po sa banal na espiritong kaloob at tinanggap po natin. Malaya po tayo sa kasalanan at kamatayan. Maaari na po nating sundin yung kalooban ng Diyos. Maaari na nating tanggihan yung udyok ng laman. Kahit na po yung parang hindi naman kasalanan, gets niyo po yun, no? Kahit na yung hindi naman mukhang kasalanan na udyok ng laman, kaya na po natin siyang paglabanan. Kaya po mga kapatid, wag nating hayaan. Ito po, meron kaming outing sa office, sabing ganun. Di ba po, nasa ko. So, puro party po yun. Kailangan yung mga tao pala doon, parang normal sa kanila na kailangan minom ka. Iinom. Parang mas natutuwa sila kung kung iinom ka. So, 3 araw po na ganun yung setting. Sabi, pagdating pa lamang po namin yung dinner time, you drink? Sabi ganun. No. Sorry, no, I don't drink. So, kinabukasan, panibagong party na naman, you drink? Kasama po namin yung pinaka-owner ng company. Sorry, no. So, kailan natin tatayuan yung ating pong pagiging Kristiyano? Kahit pa po, boss yung ating kaharap, kahit pa po sabihin nun na, ito marunong gumalang dito pero mawalan man, sabi ko nga po dati, mawalan man ako ng trabaho, at least pleasing sa Lord yung ginagawa ko, kaysa magkaroon man ako ng posisyon na iangat para doon sa trabaho na yon, kung hindi ko naman mapiplease ang Lord. Ganun po yung ating pong buhay. Kaya natin gawin, kung tutuusin, may iwasan po natin yung kasalanan at yung laman po. Ito po yung dahilan kung bakit po nagugulat mga apostol, kung hindi man po, nagigimbal yung mga apostol sa kanila pong mga sulat, kapag kanilang natuklasan na ang mga Kristiyano ay namumuhay pa sa kasalanan at laman. Sapagkat sapagkat ito ay hindi dapat sa mga taong nagsisi na, nagbalik na, at tumanggap na sa kaloob na Espiritu Santo. Ano po yung sabi? Sabi ni Pablo sa kanyang sulat, doon sa Roma 6:1-2, ano ngayon yung sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin yung kagandahang loob ng Diyos? Sabi niya, hindi. Sabi niya ganon. Tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Di ba po magugulat tayo sa sagot nila, na nagigimbal sila doon sa sinasabi, how can it be? Kung namumuhay ka pa sa kasalanan, hindi ka papatay dyan. Nagkakaroon ng access yung kaaway. Maaring nagkakasala tayo. Pero hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Magkaiba po kasi yun eh. Yung nauudyukan tayo ng kasalanan, nagkakamali tayo, hingi tayo ng tawad sa Lord, sa ipinamumuhay natin yung kasalanan. Alam mo nang mali, doon ka pa rin lumalakad, ine-enjoy mo pa rin yung mga bagay na yon. Mali, alam mo nang mapapahamak ka, pero gusto mo pa rin, nagdidwell ka pa rin doon, nananatili ka pa rin doon. Anyway, nag-church naman ako. Anyway, nagsa-Sunday naman ako. Anyway, nagko-communion naman ako. That is religion, mga kapatid. Religion po yun, yung ginagawa natin yung lahat ng ceremony, and then we think na ligtas tayo. Mali po yun, maling kaisipan po yun. Kasi yung lakad, sabi ko nga kanina, north and south. Kung yung lakad natin ay malayo sa lakad ng nais ng Diyos,
then incompatible siya. Kaya po nga, hindi hinahayaan ng Lord na yung mga alagad na umalis sila nang hindi nila natatanggap ang banal na Espiritu. Ngayon, kung yung thinking natin na hindi natin kailangan yung banal na Espiritu at nakakatakot siya, then mali pong kaisipan yon, mga kapatid. Kasi kailangan po nating hingin yung banal na Espiritu. Sasabihin natin, kagaya ng sabi nila na kung tayo magkakasala ay yung grace ng God, mas lalong yung pinapakita sa buhay ng bawat isa sa atin. Sana po, sana nga po, pero kung datnan tayo ng Lord na mapahamak, tapos hindi natin mapagtagumpayan yung bagay na yon, then do we think na yung grace ng God is greater than our sins? That is deception, mga kapatid. Sino pong apostol yung nagsabi po? Yan. Na yung grace ng God, the more tayong gumagawa ng kasalanan, ay the more nating nararanasan yung grace ng God. Tama ba na magkasala tayo ng magkasala para lalong sumagana yung kalooban ng Diyos sa atin? Kaya nga po yung sagot ni Pablo, malinaw eh. Hinding-hindi. Hinding-hindi po. Patay tayo sa kasalanan, paano pa tayo mabubuhay dyan? Tingnan po natin kung paano mag-isip yung mga apostol. Tapos yung preacher natin ngayon, tinuturo, once saved, always saved. Tanggapin mo lang yung Panginoong Jesus, ligtas ka na. No po? Kahit anong gawin mo sa mundo na to, okay lang yan kasi tinanggap mo naman ng Panginoong Jesus sa iyo pong buhay. Tama po ba yun? Dapat po ba nating paniwalaan yun? Bago natin paniwalaan, yung mga tuntunin natin, maigi kung tama po yung tinuturo nila. Bago po nating paniwalaan, kasi po yun po yung magdudulot sa atin ng kapamakan. Ang dami po sa social media na ang gagandang pakinggan ng mga teaching. Opo. Pero tuntunin natin yung tinuturo po nila. So pangatlo po, sino yung nga po ba yung mga kapamuhay sa banal na Espiritu? Yung mga nagsasagawa at sinusunod ang utos at tudyok ng banal na Espiritu. Sa unang 27 mga talata ng Roma, chapter 8, 19 times po, o 19 na inulit o binanggit yung banal na Espiritu at yung ginagawa po nito. Tingnan po natin yung mga talata sa Biblia. Tingnan po natin yung 10 lamang. Po, una po, siya yung Espiritong nagbibigay buhay. Sila ay namumuhay ayon sa Espiritu. Dapat pahalagahan yung mga bagay na espiritual o mga bagay ng Espiritu. Ang Espiritong isinugo ay Espiritu ng Diyos at Espiritu rin ni Kristo. Ang Espiritu ng Diyos ang bumuhay kay Kristo. Siya yung Espiritong nananahan o kasama ng Kristiyano. Pinatay ng Kristiyano yung gawang makalaman sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pinapatnubayan ng banal na Espiritu yung Kristiyano. Paano daw po? Pinapatnubayan ng banal na Espiritu yung Kristiyano. Ang banal na Espiritu yung nagpapatotoo na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Mahalaga po ito mga kapatid, na yung banal na Espiritu yung nagtitestify na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Kasi kahit po i-declare natin na tayo ay mga Kristiyano, kung hindi po yung banal na Espiritu yung nagtitestify nito sa ating pong mga buhay, then sarili lang po natin yun. Dapat alam natin sa sarili natin na nagmamatapat tayo sa Diyos. Pang-sampu po, ang banal na Espiritu yung tumutulong sa pananalangin sa pamamagitan ng mga daing, malamang ay mga ungol panalangin. At makita po natin yan dun sa Roma 8, 26 to 27. Alam po natin yung sinasabi dito na yung daing or yung groaning, na naintindihan po ba natin pag nag-groan tayo? Pag nandun tayo sa pinakamabigat na desisyon or sitwasyon, pinakamasakit na pangyayari sa ating pong buhay. Diba po, madalas na natin yan pag sobrang namatayan tayo, ganyan po, di ba? Paano yung groaning? Paano po yung groaning? Yung hagulgol na iyak? Yung walang lumalabas sa yung bibig, pero punong-puno ng tunog lang yung lumalabas sa atin, walang syllable, walang words na lumalabas. So, yun po yung groaning na kung saan po, naintindihan po ba natin yung sinasabi ng ating pong nung lumalabas sa atin? Hindi po.
pero naiintindihan siya ng Lord. Apo? Kaya po, pag nag-speaking in tongues, sabihin na natin na syllable lang po yan, da yung lumalabas sa bibig, then, huwag po natin siyang questionin. Kasi ang Lord yung nakakaalam po nun, or hindi. And nawa po mga kapatid, no, kung nakakapag-speaking in tongues na tayo, and then ini-encourage natin na yung mga ibang mga kapatid ay makapagsalita ng iba't ibang wika, then, huwag nating ipagmalakas yung sa atin, para marinig ng sobra-sobra. Kasi hindi naman po tayo sa kanila nakikipag-usap. Tayo po sa Lord, nadidistract natin. Alam niyo po yung distraction na yung iba, nandoon sila sa concentration, tapos napipigilan sila. Kasi nangingibabaw yung lakas ng ating pong hingin po, isolo natin sa Lord. And then para yung mga iba naman na hindi pa makapag-concentrate sila, na maidulog sa Lord yung hinaing ng kanilang mga puso. Mailapat nila yung kanilang mga damdamin. At hindi siya nagiging katatakutan sa iba. No po? Nakakalungkot po yun kung titingnan natin na yung gift ng Holy Spirit ay dahil hindi organized. Ano po yun? Hindi siya organized sa mga bagong dumadalo dahil hindi organized, nagiging sa kanila, distraction sa kanila. Ang Diyos po, naririnig yung sinasabi ng ating puso. Kaya nga po yung groaning, sabi nga po natin kanina, hindi naman natin naintindihan yung sinasabi natin, pero yung Lord, nababasa yung puso natin, at nababasa niya yung ginogroan natin. Ano yung dahilan para po hindi tayo makapag-speaking in tongues? Huwag po tayo maging conscious sa katabi. Isipin natin, i-concentrate natin sa Lord yung ating pong mga puso't isipan. Hingin natin ng tawad yung mga bagay na magiging sagabal para po maipagkaloob sa atin yun ng Diyos. Ihingi natin ng tawad, i-desire natin yung banal na spirito po sa ating pong mga buhay. Sabi po dito sa Galatia, Ate Hana, pakibasa yung naka-highlights na lang. Galatia 5, verse 16, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Okay, so gawin po natin yung banal na spirito na maging patnubay. Kaya po natin labanan yung laman. Nais po ng Diyos na maging matagumpay tayo bilang mga Kristiyano. Makapamuhay tayo ng tama, lapat po sa buhay po natin dito po sa mundo na to. Doon po sa 19, Ate Hana. Verse 19, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Okay. Aware na po tayo dyan, yung mga gawa ng laman. Alam na po natin yung mga bagay na yan. Bigyan lang po natin yung pagkainggit. Minsan yung pagkainggit, palitan natin siya, yung pang-iinggit. Alam po nyo yung pang-iinggit? Yung dahil meron ka, gusto mo i-flex, ay, i-flex ko to, popost ko to. Gusto mong ipagyabang. Hindi ka nga naiinggit, pero nang iinggit ka naman. Opo? Gusto mong makita ng iba na mas mataas ka, mas angat ka. So, i-flex mo yung mga bagay na meron ka. Kaya nga po, iwasan po natin yung ganon, mga kapatid. Kasi po, gawang laman yun. Yung gusto mong matanyag, yung gusto mong pakita. Alam niyo po yung uso ngayon, yung papakita yung house tour tayo, house tour. Opo? May 1 million views, house tour. May meron kaming bagong kotse. Ano yung bagong kotse ngayon? Yung McLaren. Yung McLaren. Meron kaming McLaren, di ba po? Wag po nating ipagyaban yung mga ganun pong bagay. So, ano po yung babala? Sabi po doon, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano daw po? Yung gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano naman po yung mga bunga ng banal na spirito? Ate Hana?
Verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Kung ang Espiritu ang siyang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Okay, so if you are planted properly, parang halaman po yan, you have been born again properly, you have been baptized properly, and you have been united with the Lord properly, ano po yung mangyayari? Then, what will happen if you are planted properly and firmly? Yung fruits po, natural po siya na magka-come out sa buhay natin. Yung mga bagay po na yan, kung tama po yung pag-plant, tama yung pagka-born again, tama yung kanya pong pagsunod sa Diyos, tama yung baptism ng Holy Spirit na kanya pong tinanggap, then, kaya nga siya fruits, di ba po? Yung puno, mamumunga siya ng mataba, tama po, Elder, no? Pag tama, yung pagkakatanim sa kanya. Mamumunga siya ng malago, kung tama, yung pagkakatanim sa kanya. Ganon din po sa ating pong buhay spiritual. Kung tama po yung ating pong pagkilala sa Diyos, then tama din po yung ating pong gagawin. Kaya po, sabi doon yung kahinahunan at pagpipigil sa sarili, na nawawala na po sa panahon natin ngayon, yung pagpipigil sa sarili. Because people just indulge. They just give in. Kung kaya nilang bilhin, kung kaya nilang gawin, then gagawin lang nila. Without asking the Holy Spirit kung makaka-glorify ba yon sa Kanya. Kung pwede nilang ipagmalaki, pwede nilang i-display. So sa Kristiyano po, lagi siyang nagpipigil sa sarili. Sipin po natin yung nakakabuti. Nakakabuti ba to? Nakakapagpa-edify ba to ng church? Nakakapagpalago pa to sa mga kapatid na mananampalataya? Kunyari po, di ba? Yung punta ka ng church, sabi natin, no, kunyari papasok ako ng church, punong-puno ako ng gold. Meron daw nun sa dyan sa bilihan sa Green Hills, yung buong katawan niya ay ginto, tapos doon siya, nagbebenta siya ng mga iPhone, ng mga ganyan. So paano kung papasok ako dyan, tapos may kita niyo ako punong-puno ng ginto. Ano kayang isipin ninyo? Ma-edify, makaka-edify kaya yun sa inyo? Ang dami pa. Di ba po? Ate Sarah, ano po, sabi nga pong ganun, will that edify? So, be modest, mga kapatid. Maging modest po tayo. Yung suot ba natin? May edify ba natin ng Lord? Yung gupit ba natin? May edify ba natin yung Lord? Yung sinasabi ba natin? Makaka-edify ba siya para sa Lord? Kasi po, no matter po, kung ano man po yung katayuan natin sa mundo na to, ang Lord naman po yung nakakaalam nung lahat po na yan. So, dagumin po natin, sino nga po ba yung mga kapamuhay sa banal na spirito? Yung mga tumanggap at napuspos sa banal na spirito. Kaya nga po, di ba tinanong ni Pastor last time, be honest, sabi niya gano'n. Yung mga hindi pa nabaptize, taas ninyo yung kamay ninyo. Bakit niya sinabi yon para ba Kaya nga sabi niya, yung mga nabaptize na, pakisarado yung inyong mga mata. Sabi niya gano'n. Bakit po? Ano yung gusto ng church? Lahat tayo mabaptize sa banal na spirito. Para, sabi pong ganon, yung mga namumuhay ng malaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. At panguli, yung mga nagsasagawa at sinusunod ang utos at tudyok ng banal na espiritu. So, nagsimula po ang Roma 8 sa kalayaan mula sa kasalanan at kamatayan, nadulot ng banal na espiritu. Nagwakas din po sa paniniyak na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. As far as God is concerned, wala pong makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig niya.
At pinatunayan niya yon sa krus ng Kalbaryo, nung inialay niya yung kanya pong buhay sa bawat isa sa atin. So, ito po yung katiyakan sa mga nagsibalik loob sa Diyos. Nagsisi sa kasalanan at makasariling buhay at tumanggap sa ipinangakong banal na Espiritu. Sila po ay napapamunuan ng banal na Espiritu at nakakapamuhay sa banal na Espiritu. Ito po yung ating asamin, mga kapatid. Huwag lamang tayong ma-born again at maligtas, kundi matanggap natin yung banal na Espiritu, makapamuhay ayon sa kanyang kalooban, sa gayon, mararanasan natin yung katagumpayan at lubos na kagalakan ng buhay Kristiyano sa buhay na banal na Espiritu. Mga kapatid, nawa po ang bawat isa sa atin ay makapamuhay sa buhay sa banal na Espiritu. Magandang umaga po, and may our good Lord bless us all po.